majority ng mga senador, pinumunuan ni Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Lalo na si Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee. Malasado, hindi gaanong interesado, dahil ang kanilang paniniwala, walang kabuluhan, paninira lang, politika lang, ang dating mga sundalo o yung 18 mga sundalong binitbit ni Attorney Baligod para sa isang press conference at mag-akusa kung kani-kanino. Lalo na po ngayon naglabasan na yung kaduda-dudang kredibilidad ni Baligod. Alam niyo si Attorney Baligod, isa yan sa mga inupakan, pinadidisbar ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Dahil yung mga panahong yon, especially nung Gloria Macapagal Arroyo na napakainit ng issue ng PDAP, pork barrel scam, ay nabanggit o binanggit nitong si Attorney Baligod na si Miriam Santiago, senador na fighter na senador ng mga panahon yon, ay di umano may kinalaman din, kaya galit na galit si Miriam yun. At sinabing dapat madisbar itong abogadong ito dahil walang matibay na ebidensya. Pero pagkatapos ito na nahimik yan, ngayon lumabas naman under Marcos administration at ito na naman ang kanyang ginagawa. May kaugnayan daw sa mga korupsyon na mali-malitang perang deliver ng mga sundalo. Pinagtatawanan lang naman po ng Office of the Ombudsman kasi nabasa na yung sinumpaang salaysay, pare-parehas ang sinabi at pare-parehas din parang sabay-sabay silang magkakasama at gumagalaw araw-araw. Malasado, hindi katanggap-tanggap sa Ombudsman yung sinumpaang daw po na salaysay na isinumiti na. Sabi ng Ombudsman, hindi sila naniwala. Sabi ni Boying Remulla, dapat Senado ang mag-imbestiga dyan. Pero ngayon ang majority ng mga senador hindi rin gaanong interesado. Pero siyempre, meron hong Senate resolution si Amy Marcos na sumakay sa isyong ito na ang gustong imbestigahan. Hindi ko alam kung anong komite ang mag-iimbestiga. Pero as of now, ang Blue Ribbon Committee parang nag-aalanganin, parang ayaw talaga. Kaya nga si Senador Marcoleta ay nagrereklamo na naman. Bakit daw hindi nagkaka-interest ang kanyang mga kasamahan sa Senado tungkol dito sa Maleta Boys? Kasi naman, sabi ni Ping Lacson, yung si Orly Gotesa na dinala ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee nung nakaraan. Minsan lang magsalita, sablay pa, tapos nawala na. Maleta rin ang issue nun, di ba? Ito, 18 dating sundalo na maleta rin ang issue, kaya pinagdududahan. Although yung mga kilalang Maka-Duterte senador, gustong-gusto nilang palakihin ito. Kaya nga biglang sumakay si Amy, meron kaagad resolution. Kaya, so, tingnan natin kung makukumbinsi ng opposition senador ang majority na sila ay tulungang mag-imbestiga rito. Pero resolution yan, ire-refer yan doon sa komite. Kung saan komite, babagsak yan, aabangan natin. Kasi nga ho talagang, sa ngayon, personal kong observation at opinion, mga Duterte supporters o anti-Marcos lang ang nagpalaki niyan at naniniwala dyan. Pero ang matitinong Pilipino sa buong mundo, ayaw maniwala dyan. Kasi nga, nagbago-bago. Katulad nito, idinidiin nila si Dilima. Pero inamin ni Baligod na hindi kasama sa sinumpaang salaysay si Dilima. Dahil kanya daw isiningit lang yon. Malaking kapalpakan dahil si Dilima ay nakakulong. 2023 lang yan nakalaya. Bakit sinama dyan sa Maleta issue? Diba? Naging congressman itong nakaraang eleksyon lang. So talagang maling-mali. Sablay talaga. Itong tungkol sa ICC, $2 million. Hindi naman pala totoo. Diba? Wala naman talaga binigay sa ICC na $2 million at hindi naman ginagawa ng ICC yun. Dahil corruption yun. Hindi naman katulad dyan ng korte sa Pilipinas na kinukurap. Sa kanila hindi. Palpak din yun. At ang pinakasablay ay yung isang maleta binubuhat ng 5 tao. Ano yun? Bariyan laman. Pagkatapos idiniliver daw sa Paway. Doon daw sa bahay ng Pangulo Marcos. Wala nga bahay doon. Ang bahay ng Pangulo nasa Batak, Lawag City. So magkalayo yun. Walang bahay. Ang nandoon sa Paway ay inuulitin ko na naman, ilang beses ko nang binanggit, yung Malacanang North na puro kapis yung bintana doon. Kasi nakarating ako doon.
Tourist spot yun, kaya ako nakarating doon ng araw eh. So walang bahay ang Marcos doon. So, 3 sablay doon sa sinabi ng mga sundalo at saka ni Baligod. Sino maniniwala nga yung totoo yan? Naghatid sila ng mga perang ganon-ganon. May pang-4 pang sablay. Sinabi nila na nag-meeting daw doon sa bahay ni Remulla. Nung ito ay Justice Secretary pa yata o Congressman. Sabi ni Remulla, walang nangyaring meeting sa bahay ko. At bakit sa bahay ko magmi-meeting? Meron naman siyang opisina. So, another sablay. So, 4 po na kalokohan ang pinagsasasabi. Sino namang maniniwala? Yun ho yung aking observation at opinion. Kung dun sa 4 na kanilang sinabing ng unang press conference, lahat ay nagbago, lahat kabaliktaran pala, ay sino pang maniniwala dyan? Kaya nga sabi ko, pasintabi na doon sa mga dating sundalo, kung talagang dating sundalo kayo, ang tatapang nyo nung kayo nasa sundalo bilang alagad ng batas o bilang tagapagtanggol ng gobyerno ngayong hindi na kayo sundalo, ay anong meron kayo ngayon? Kayo ba'y ginamit lang o nagpagamit lang kayo? Ano man ang inyong kalagayan ngayon, may problema kayo. Kung kayo ginamit lang o nagpagamit kayo, kayo ay may problema kasi kakasuhan kayo. Kasama si Baligod. Pati nga si Mike Defensor, sinasama na. Lahat ay nagsabing kakasuhan kayo. National Security Advisor Anyo, magpapail ng kaso laban sa inyo. Dahil dati yung Chief of Staff, sinisira daw niyo ang pagkatao niya. Si De Lima, magpapail din ng kaso. Okay? Si Trillanes, ayan, hindi na mapipigilan niya, talagang kakasuhan kayo. So, kaya ba kayo ipagtanggol ni Baligod habang buhay o habang panahon, habang kayo may kaso? Malaking gastusan niya. Baka magaya kay Duterte yan, pinangakuan niya ng promotion, protection, at pardon ng mga pulis sa tukhang issue. O anong nangyari? Wala naman. Nakakulong na, paano gagastos yan? Yan din ang mangyayari. Kung sino ang pinanser ni Baligod at kayong mga dating sundalo, 18 maleta boys kung tawagin, wala hong kasiguruhan yan kung habang buhay kayong tutulungan yan. Wala rin kasiguruhan na kayo pag kinasukan ay mayroong abogadong libre bibigay sa inyo. Paano kung magdaglaglagan? Iwanan kayo sa ere. Pero magkairoon kayong kaso. Sakit sa ulo yan. So hindi ito pananakot. Real talk lang ito. Walang panghabang panahon na kaibigan, walang panghabang panahon na kaaway sa politika. Kung kaibigan kayo ngayon, ginamit kayo, nagpagamit kayo, temporary lang yan. Sa susunod na mga araw, hindi na inyo kontrol yan. So, iba pa ano pag umabot yung ganon. Kaya kung sino man po yung sangkot dito, nagsangkot sa inyo, o yung mga nagpaplano pang magsumama sa ganitong klaseng galaw, paalala lang, walang panghabang panahong magtatanggol sa inyo. At wala rin panghabang panahong kaibigan kayo. Pwedeng kayo tulungan lang ngayon dahil pinakikinabangan kayo. Pero pag hindi na kayo pinakikinabangan, ilalaglag kayo. Nasa record dyan ng politika sa Pilipinas. Marami ng testigo, umiiyak. Pansamantalang tinulungan, bandang huli, inilaglag. Sulong-sulo na nila ngayon ang problema, lalo na kung may kaso.